lahat. Pagpalang umaga po. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. At ang topic po natin ngayon ay sa Proverbs 22, Kawikaan, chapter 22. Okay naman po ba yung voice ko? Medyo humihina po yung signal yata namin. Sige po, atin po munang basahin ang ating mensahe bago po tayo manalangin. Kawikaan, chapter 22, verse 1 hanggang 29 po ito. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamadali sa sarili ay umiiwas doon. Ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan, at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan, at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. 11. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay, ang dinadahilay may leon sa daan. Ang salita na mapang-apid ay isang patibong, at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Verse 17, Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan, sa gayon may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Verse 22, Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-aagaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilong. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? 28. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. 29, last verse. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Amen. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa Proverbs 22. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Heavenly Father. We thank you, O Lord, sa umagang ito po, Panginoon, sa isa pong pagkakataon muli, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, upang magkatipon-tipon, upang ikaw ay aming mapasalamatan, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras na to na ginising mo ang bawat isa, Panginoon, upang magampanan ng ganitong gawain. Patuloy na ikaw ang maging sentro, Panginoon, sa gawain ito. At ikaw, Lord God, ang siyang manguna, Panginoon. Lord, langisan mo po ang aking mga labi, Panginoon. Hindi ko po ito kakayanin nang wala ang tulong mo, Panginoon. Ikaw ang siyang maharap at mahayag, Panginoon. Itago mo po kayo sa iyong likuran, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa banal na salita mo, Lord, at ang banal na Espiritu ang siyang patuloy, Panginoon, na mangusap
sa kung ano man po ang nais mong maipahayag sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo nga po kami pakalinisin, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam namin hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit alam namin, Lord God, nakikita mo ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon. At ang pananampalataya namin sa iyo at pagtitiwala, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na makita mo at hindi ang aming mga pagkakasala, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang pribilehiyo, Panginoon, na makapagpahayag ngayong umagang ito, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na maggabay, Panginoon, magbigay ng magandang internet connection, Lord God, na matapos namin ito ng may katagumpayan, Panginoon, at ikaw ang siyang maghayag, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so muli po, good morning po sa lahat. So, ang ating pong topic ngayon ay sa Proverbs 22. Ayan, nagkuha din po ako sa English, sa Amplified po, no? At ang title natin ay On Life and Conduct. Ayan, sa buhay at kaugalian. Paano natin ma-apply yung wisdom po na ipinagkaloob sa atin ni Haring Solomon. So, makikita natin po dito, no, sa verse 1 hanggang 5. So, hindi na po natin bulay-bulayin ng paisa-isa. Pero, lahat naman po ito ay sa mga naitapik natin ng mga nakaraan na meron namang mga word na paulit-ulit lang po talaga na binibigkas. Pero patuloy po na tayo na nire-remind, no. At dito nga po makikita natin sa verse 1, no, na mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan, which is yun sa kung ano pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ano po, na magandang name na earned natin ito by honorable behavior, godly wisdom, moral courage, and personal integrity, na mas okay po, no, na meron tayong paninindigan, ano po, kaysa meron nga tayong kayamanan pero nanggaling naman po ito sa kasamaan. Kumbaga mas okay na mas piliin talaga natin ang maging mabuting tao kaysa naman nga na meron ka nga, kumbaga meron ka ngang lahat na meron kang mayaman ka, kumbaga, pero ang nanggaling naman ito ay hindi naman sa kabutihan kundi sa kasamaan pa rin, ano po. Kaya nakita natin dito na the Lord is the maker of them all sa verse 1 to 5. Ayan, makikita natin na talaga ang Panginoon po ang siyang may likha ng lahat, ano po, at pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa bawat isa, ano. So makita natin din sa verse 4 na humility and fear in the Lord, no, na hindi tayo magkakagawa ng hindi magandang bagay kapag po tayo ay may takot sa Panginoon. So nabasa naman na natin yung verse 1 hanggang 5 na sa verse 4 ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So pinakikita nga po dito sa atin, ano po, ang patuloy na pagpapaalala na maging humble po tayo sa harapan ng Panginoon, na kung ano man po yung mga na a-achieve natin na po sa buhay, ma-acknowledge po natin yung presence ng Panginoon at hindi yun galing sa atin, dahil nakita naman natin kung paano talaga ang Panginoon kumikilos po sa buhay ng bawat isa, ano po, na hindi natin kailangan talagang mahalin yung sarili natin, ano po, dahil kapag ang sarili natin ay in-acknowledge lang natin sa lahat ng mga ginagawa natin, nasaan, 'di ba? Nasaan ang Panginoon sa buhay natin kapag ganun ang nangyari. Kaya talagang patuloy lang po natin na tignan, ano po, kung ano man yung mga mabubuting pinagkakaloob ng Panginoon sa atin na mga karunungan, para hindi tayo mapunta sa panganib o hindi tayo magkaroon po ng hindi magandang pangyayari sa buhay, na patuloy tayong lead sa Panginoon kung ano man po yung nais niya po sa atin. At dun nga po, no, sa verse 6, so ako po ay mag-focus dito sa verse 6 and 15, kasi habang po binabasa ko ito, talaga pong naalala ko po, no, yung kwento ng ating kapatid kahapon sa spiritual, na talagang parang biglang kumurot talaga sa puso ko, ano yung nangyari sa kanya, kung paano lumaki yung kanyang anak na hindi na sila nire-respeto. So eto,
Ayan, sa verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. At yung verse 15 nga po, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamagitan ng palo sila'y matututo. So ito nga, naging favorite ko po ito nung nakita ko ito talaga sa Proverbs 22:6. Talagang kahit doon sa school ng anak ko talagang lagi ko rin itong nababasa na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, 'di ba? Ang kawalan kasi ng kaalaman po ng mga bata, ano po, ay talagang makikita natin yun sa kanilang puso. Kasi 'di ba, halimbawa kapag kausap natin ang mga bata, minsan yes na lang yan sila, 'di ba, kapag kinakausap natin, opo, opo, gano'n na lang sila ng gano'n. So, nakikita natin na sa kamusmusan nila or sa murang edad nila, doon pa lang dapat namomold na talaga natin sila, ano, natitrain na natin sila, nadidisiplina natin sila. Kasi kapag hindi natin nagawa yun, talagang kapag lumaki sila, no, talagang, 'di ba, parang parang ang sakit lang sa pakiramdam, ano, na dinala mo sa 9 months, 'di ba? Natawa nga ako dun sa shinare ng mister ko, na sabi niya, dinala mo ng 9 months pero kaaway mo araw-araw. Natawa yung bunso ko dun kasi talagang araw-araw parang meron kaming hindi naman kami yung sabihin mo talaga nagsasagutan, pero siyempre meron siyang mga kakulitan na araw-araw talaga kailangan mo siyang pagsabihan. Pero naano lang ako na, oo nga, kapag bata pa na hindi mo talaga tinuruan, ano, paglaki para ka ng kakainin, no, na hindi ka na narespeto porket meron na silang sariling mga pag-iisip. Kaya dito nakita po natin na importante po talaga yung pagdidisiplina, no. Kasi yung pagdidisiplina po sa bata makakatulong sa kanya para magkaroon talaga siya ng kaalaman kung papaano niya talaga ia-apply sa buhay niya yung word of God. Kasi makita natin dito, talagang inano ko nga po na iba talaga ang training, ano po, sa discipline. Kasi 'di ba sabi nga dito, train up a child in the way, kumbaga in the way, no? I-train natin siya doon sa way na alam ng Panginoon, yung wisdom of God. Ano po, kung papaano talaga, hindi yung sa way natin. Kasi iba yung kapag halimbawa at train natin siya intentionally na um, ito yung mga dapat niyang gawin, pagsasanay na kung bata pa lang, 'di ba? Na iba yung kapag trinain natin siya doon sa word ni God na talagang yung mga gagawin niya lahat is nakakalugod talaga sa Panginoon. Kasi ang training, pagsasanay sa kanya na kung paano niya mai-apply sa buhay niya yung mga natutunan niya, and yung well-discipline naman is yung pagtutuwid doon sa mga hangal or maling pag-uugali niya, yung correction of foolishness and wrong behavior. So, kung paano natin sila matitrain, 'di ba? Yung ating mission, yung ating goal, 'di ba? Minsan iba talaga doon sa um, nakikita natin sa kanila. Kasi kumbaga minsan tayo nag-aim talaga, nag-goal talaga tayo kung ito yung gusto nating mangyari sa kanila, pero 'di ba lumalaki naman sila minsan na iba talaga yung kaisipan. Kaya yun, siguro pinapaalalahanan talaga muli tayo ng Panginoon, although 'di ba naitapik na rin naman natin dati dahil dito rin naman ako nag-focus, kasi hindi ko alam, siguro dahil nga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga naging burden ko talaga yung mga kabataan at gusto ko talaga, kumbaga parang pinakita rin naman ng Panginoon sa akin na yun, when one day magtuturo ka sa mga bata na ito yung ituturo mo, kumbaga ititrain mo sila sa salita ko. Kumbaga parang yun yung sa tulad sa kids ministry, sabi ko nga lagi ko yung pinag-prepare kasi syempre dati, um, kumbaga lagi kong iniisip paano ko ba mababible study yung mga anak ko, na yung kami-kami lang na makikinig talaga sila. Which is pumasok sa isip ko na um, mas okay siguro na mayroon silang ibang kasamang mga bata na makikinig din sila, na magpapalitan sila ng mga suggestion nila, magpapalitan sila ng mga idea nila. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga na ibinigay niya sa atin yun, na maging aim natin na ma-develop sila in a godly heart and mind, na kasi kapag na-develop natin sila na nasa puso at isip nila ang Panginoon, maglilid din sa kanila doon sa godly conduct, doon sa pamumuhay na nasa kilos ang Panginoon. Ano po? Kaya importante talaga na malaman natin, kasi dito sa Proverbs, 'di ba? Ito yung mga wise sayings, kumbaga um
ibinigay ni Haring Solomon ito para ipaalala sa atin ano kung papaano tayo talaga mag-ano sa Lord. Ito ay hindi mga promises kundi mga wise saying kung paano natin lakaran yung katotohanan na ipaalala sa atin kung paano natin mai-apply sa sarili natin. Kasi alam naman natin na every child has a free will to choose whether or not follow God, 'di ba? Meron na silang kumbaga kapag habang lumalaki na sila, talagang may mga choices kasi nga tayo dati hindi naman kumbaga anong age na tayo nakakilala. Kumbaga ako parang 30 plus na nung nakakilala sa Panginoon. Hindi pa nila malalaman eh. Kumbaga, kung walang magtuturo sa kanila na magulang, kasi sabi ko nga, kung yung mama ko dati, kasi nakikita ko siya na, nasa Couples for Christ sila dati, nakikita ko siya na nagbabasa siya ng Bible. Tapos, pagka nandun ako, sinasara niya na. Kumbaga sabi ko, bakit ba, ngayon ko lang na-realize na bakit ba nung bata pa ako, hindi niya na-share sa akin yung binabasa niya sa Bible. Di sana mas maaga, nakilala ko talaga yung Panginoon, nakilala ko, kumbaga natuto ako magbasa ng Bible ng mas maaga. Pero, sabi ko nga, yun yung ipinapakita ng Panginoon sa atin na hindi lang tayong mga magulang yung mag-aaral doon sa mga salita niya, kundi talagang ma-share din natin sa mga bata kung ano yung pinag-aaralan natin. Kasi useless naman na tayo lang yung nakakaalam, pero yun nga, hindi natin ina-apply, di ba? Hindi natin i-share, lalo na sa mga anak natin, para nga malaman natin na kung ano man yung ginagawa nila, magiging kampante tayo na kapag ka meron silang takot sa Panginoon, 'di ba? Hindi nila magagawa yung mga bagay na hindi karapat-dapat kasi nga po meron silang salita ng Panginoon. So, in general kasi mostly dahil nga alam na meron ng pagmalaki na yung mga bata, meron na silang free will para sundin kung magdesisyon kung ifa-follow ba nila si God or hindi. Pero kung tayong mga magulang is magsiset as example na po doon sa mga bata na sa bahay pa lang we promptly exercise no yung authority with love, no, kasi 'di ba meron doon mga magulang na yung authority lang na gawin mo to kasi magulang ako, no choice ka, anak lang kita, mga ganun yung mga salita. Kasi nandoon yung minsan 'di ba, rebellious behavior din ng mga bata yung kapag patuloy na sinasabi mong gano'n na parang ang baba ng tingin niya sa sarili dahil anak lang siya, mas may authority ka kasi magulang ka. Ako nakikita ko na kung papaano trini-treat yung bata, gano'n din siya the way na i-treat ka. Kasi yun nga, siyempre ako mayroon din kasi akong kapatid na lagi na lang minsan siya nagsasalita na, ayan, magaling lang kayo kapag may kailangan kayo. Siyempre, di ba, yung behavior ng bata, minsan tuloy, kapag kailangan niya yung magulang, hindi siya nakakalapit doon. Sa ibang tao siya, kumukontak siya sa amin, sa mama ko, gano'n, kapag may problema, dahil maaga nagkaroon ng boyfriend, gano'n, gano'n. Kumbaga, yun nga, minsan napag-uusapan namin magkakapatid na oo nga, kung paano mo talaga itrato yung ano mo, yung anak mo, ganun din yung pagbalik sa'yo. Kaya kailangan talaga yung minsan maging sweet tayo sa mga anak natin ano na yung authority, oo, ipapaintindi natin sa kanila pero with love, 'di ba? May pagmamahal. Sabi nga sa Proverbs 13 at 24. Kumbaga, sabihin natin sa kanila na kung bakit natin sila pinapagalitan dahil mahal natin sila. 'Di ba? Explain natin sa kanila na kung makikita ng mga bata yung set as example, ano po, maging modelo tayo na yung pamumuhay natin is may Diyos, ganun din yung maisa sa buhay nila. Kasi mahirap naman yung kapag halimbawa, yun nga, kasi ako lagi ko din sinasabi sa mister ko na dahil nasa military siya, kapag nandito, dahil weekends na lang siya, minsan syempre, merong mga hindi nagagawang hindi maganda or kaaya-aya na ugali yung mga bata. Talagang minsan nakakasigaw siya, minsan nakakapagsalita siya ng bad words. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, sa atin dapat siguro laging magmula. Kasi talagang yung pasensya, lagi talaga nating ipag-pray yun. Kasi syempre doon sa military, sabi ko, pero hindi ko naman gina-justify yun. Kasi sabi ko nga sa kanya, iba yung sa work ng mga tauhan mo na the way na papagalitan mo sila dahil may trabaho silang hindi nagagampanan. Na iba naman dito sa bahay na ang mga anak mo ay soft heart pa. Kumbaga, sila parang sanay na sila na mapagsabihan ko sila, hindi sila nagtatanim ng galit. Pero kapag kasi 'di ba, ang ama na ang nagsalita, parang tagos sa puso. Kaya minsan kapag talaga papagalitan sila, kinakausap ko talaga agad yung mga anak ko na naiintindihan nyo naman si daddy, di ba? Kumbaga, pero ang, ano naman din sa mister ko, kasi kapag halimbawa naman na ganun yung nangyayari, talagang hina heart to heart talk din niya na
Eto dahil kaya ako nagagalit, ganito yung ginawa mo, na-realize mo ba na ganito, ganyan. Kaya kung hindi hindi ko kayo pagagalitan, ibig sabihin hindi ko kayo mahal. Parang gano'n yung ano. Kaya talagang no'n, yung authority with love na talagang papanindigan pa rin natin ano po, kung ano talaga yung um, dapat na mai-ano natin sa kanila. Kasi 'di ba mahirap yung kapagka lumaki na, tulad yung sa isang kapatid natin na hindi na nakikinig sa kanila, ultimo ultimo yung tatay sinasagot-sagot na, yung kapatid nasasaktan na, 'di ba? Kaya nakakalungkot lang kapagka gano'n. Kaya sabi ko nga, alam ko, darating yung time na talagang ipapa-realize ng Panginoon na talagang word of God lang ang talagang maitutulong sa atin ano, kung paano natin sila matutulungan sa mga ganong klase po ng mga pag-uugali. So, yun yung magiging ultimate goal natin na mai-prepare natin yung mga anak natin na maging responsible sila sa lahat na ginagawa nila sa school man, sa bahay man, sa mga kaibigan kasi talagang totoo po yun na kapag kayong mga nakakasama is yun na naiimpluwensyahan, dapat talaga marunong din sila mag-discern na kung bad or good influence ba to. Kasi syempre ikaw kung girlfriend mo pa lang, tapos sinasagot na yung nanay mo, 'di ba? Doon pa lang makita mo na dapat na hindi, which is hindi mo dapat hinahayaan na hindi irespeto yung mga magulang mo, 'di ba? Tayo as a Christian parents, we also want our children na mamuhay sila no na may Diyos sa buhay nila, sa puso nila, na we want our children to live a godly lives na talagang kung ano yung godly behavior na po ay maging result ng godly worldview. Kumbaga, yung kung ano yung mga nagiging behavior natin na meron tayong Diyos sa buhay natin, na kahit saan ka magpunta, talagang lagi mong iisipin na ito ba'y nakakalugod sa paningin ng Panginoon? Matutuwa ba yung magulang ko kapag ginawa ko to, di ba? Kumbaga, yun talaga yung importante na we are intentionally train our child to follow the Lord. Ano po, talagang yun po isa sa mga ipagpasalamat natin sa Panginoon na may wisdom tayo na nagmumula sa Kanya kung papaano talaga natin na maititrain yung child, yung children natin, yung mga anak natin na galing sa Word of God. Kasi kailangan minsan natin, di ba, maging matatag tayo sa pagpapasya, maging ano tayo, yung manindigan tayo doon sa pagdidisiplina sa kanila para hindi sila mapunta doon sa mga mawala yung mga rebellious behavior nila at talagang humingi po tayo sa Panginoon ano po, na tulungan tayo kung papaano tayo magkaroon ng mahabang pasensya at pagmamahal. Kasi naniniwala po ako na talagang yung huwarang nakikita ng mga bata, sa bahay po yun nagsisimula, hindi sa mga sermon sa church or aral ng simbahan. Oo, may kumbaga may matututunan sila doon kapag ka napapa-attend natin sila sa church. Kaya importante talaga na mapa-attend. Pero mas nakikita nila no yung ginagawa natin araw-araw sa bahay, kaya mas importante talaga na mapakita natin sa kanila no po kung gaano talaga tayo mamuhay na kasama natin ang Diyos ano po. Kaya ayan, glory to God po na talagang pinagkalooban tayo ng Lord kung paano tayo magtagumpay talaga sa kanyang salita na maibigay talaga natin ito na kailangan ng mga anak natin. So, ayan, dito tayo sa Proverbs 17 to 29. So, nabasa na po naman natin kanina pero ito, ulitin ko lang po sa 17 ang sabi ni Haring Solomon. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isasaulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo, ayan, sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. So, meron siyang 30 no, na kawikaan na ibinigay dito. Pero ang matatapik naman natin dito is hanggang 5 at alam ko naman na itapik na din ni Pastora Ami yung iba dito. So, ito yung mga paalala na itinuturo niya sa atin kung paano natin talaga malakaran yung katotohanan na kapag ka mayroong mga naghihingi ng mga advice sa atin, ano po, na sa Word of God pa rin tayo kukuha, di ba? Kasi marami talaga na kapag humihingi tayo, or mayroon tayong mga taong nahihingian ng advice doon based on their experience, di ba? Sa sarili lang nila nanggagaling, pero hindi sa Word of God, which is minsan risky kasi hindi mo naman na-experience niya, magkaiba naman yung experience ninyo, pero
minsan maisa sa buhay mo rin, which is mali na pala yung mga sinusundan mo. So when wise, yung karunungan natin, yung katotohanan at ang reliable teaching, mai-apply po natin sa puso natin, with the heart na mag-increase yung trust natin sa Panginoon, and doon sa mga tao na makakausap natin, makakapag-provide tayo ng magandang sagot kapag galing ito sa Word of God, hindi lang sa atin. Kasi ayun nga, yung mga na-compiled na ito ni Haring Solomon sa mga kasabihan, po, na nakakapag-impart po ng knowledge, and wisdom sa mga readers or sa mga makikinig sa kanya or sa mga magbabasa. Kahit na sabihin mo na-consider siya ng wisest as sa pinakamatalino sa lahat ng matalino, pero nakita naman din natin dito na si Solomon is nakikinig din siya kung ano yung mga sinasabi ng iba. And meron sigurong mga action na gustong ibigay si Haring Solomon sa mga reader niya, at nakita natin dito na he gave his reader 4 actions to take. So, ano yung 4 na action na yon na kailangan na um, sa buhay ng mga reader kapag nabasa niya itong mga advice niya, po. So, ito, number 1, mag-pay attention. And number 2, makinig, po. And, or listen. Number 3, apply the teaching. And 4, keep the truths in our hearts. So, ayan, yung pagbabago ng buhay, hindi siya nagaganap lang sa pakikinig at pakikinig lang po, di ba? Hindi lang pakikinig sa mga wise and godly teaching. So, ito ay dapat talagang, yung Word of God talagang dapat meditate yung mga passage of Scripture na put natin into practice what we have learned po. And yung resulta ng gano'n na mai-apply natin or ma-practice natin kung ano yung natutunan natin is makakapag-result ito na makapag-increase po doon, or trustworthy advice na maibibigay natin doon sa mga tao na nakakausap natin. So, ito nga ang sabi niya sa verse 22, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at taagawan niya ang nangaagaw sa mga yon. Sa 24, huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnuting na makisama sa taong magagalitin, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. So, ito, kumbaga napag-usapan na rin naman natin dito kung sino yung lagi mong nakakausap, kung sino yung lagi mong nakakasama, magiging ganun ka. 'Di ba? Kaya nga, kailangan po, dahil nga meron na tayong alam sa salita ng Diyos, mas okay yung halimbawa ganito, tulad nito, araw-araw nakakasama natin yung mga kapatid natin na Word of God, po yung na naririnig natin. So, dumarating sa point na tayo, natututo na rin tayo, 'di ba? Lumalawak yung pangunawa natin na kung ano yung ginagawa ng iba na nag-share ng word, nakakapag-share na din tayo ng word. Kasi sabi nga, kapag sumama ka sa mga chismosa, magiging chismosa ka. Sumama ka sa mga lasinggero, magiging lasinggero ka. Kaya talagang pag-ingatan natin kung sino yung mga taong makaka-influence natin. At pag-ingatan din natin kung kanino ba tayo hihingi ng advice, o kung may mga tao man na humihingi ng advice sa atin. Yun nga, katulad na sabi ko kanina, ano ba yung source ng knowledge na pinanggagalingan nila or yung wisdom na ipagkakaloob nila sa'yo? Was it nakuha ba nila sa experience nila sa buhay nila, or haka-haka lang, or sa scripture, sa Bible? Kasi nga, kapag doon lang nakuha sa sarili nilang experience, di ba? Although minsan sinasabi nila na experience is the best teacher, pero syempre, nagiging risky din po kapag nakabase lang tayo doon sa makamundong pag-iisip na sa sarili lang tayo umaasa. Mas maganda pa rin na sa wisdom ng Panginoon kung papaano natin ma-follow. Kumbaga ako nga, ang tingin ko dito parang mga prescription ni Solomon, kung paano natin ma-follow yung mga advice niya or mga prescription niya na nailagay dito. So, unang kailangan talaga ma-recognize natin yung God's Word is the only reliable source of wisdom, na talagang ang salita ng Panginoon ay unang pinagagalingan talaga na po kung ano man yung karunungan na meron tayo. So, kailangan nating mag-pay attention kung ano ang sinasabi dito at makinig tayo din sa iba, po, na kung ano man po yung mga
pinaniniwalaan, lalo na po yung mga scripture na nababasa natin, kasi as the final authority sa buhay natin talaga, mas maganda talaga na sa scripture talaga tayo kukuha, ano po, or sa salita ng Panginoon, na makakapakinig tayo sa sinasabi ng iba, ano po, at pwede rin tayong makahingi ng advice, lalo na doon sa mga mentors natin na talagang meron ng alam sa salita ng Panginoon. Tas puwede nating, pakaisiping mabuti yung implication, ano po, kung ano yung nakalagay doon sa particular, passage, or um, particular na nakalagay doon sa scripture. So, kung papaano natin na po makikip into practice immediately kung ano yung mga natutunan natin, 'di ba? Yung knowledge na at kaalaman kasi, nakukuha talaga natin yun by hearing, ano po, yung mga natututunan natin sa makamundo, di ba, yun yung knowledge na nakukuha natin. Pero yung wisdom na at karunungan, kasi yung sa knowledge, kaalaman kung ano yung natututunan natin dito sa mundo, natututunan, kumbaga napag-aaralan natin. At kung ano yung tinuturo natin by hearing, no, yun yung natututunan natin. Pero yung wisdom kasi, yung karunungan, yun yung result ng action kung paano natin i-apply yung knowledge na natutunan natin. So, mas maganda na mai-apply natin yung action na kasama natin ang Panginoon, na yung action na gagawin natin is from God. Ano po? Kaya nga, nakakatuwa, ano po, na talagang pinagkalooban tayo ng Lord na kung paano talaga natin maisabuhay, ano po, yung kanyang mga salita, at maipakita din natin na talagang kapag may mga nangyayari no sa buhay natin, talagang mai-apply natin yung salita ng Panginoon. Kasi sabi nga dito sa verse 26, huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. So, baga naging advice sa atin to, kasi dati hindi naman, kumbaga, kung hindi tayo nagbabasa ng Word of God, dahil nga minsan, kumbaga, may kabutihan, as at experience ko, ako na experience ko na rin ito, no, na talagang nag-guarantor ako. Sabi niya, kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Kumbaga, hindi naman ikaw yung gumastos, 'di ba? Hindi naman ikaw yung gumamit doon sa pera na yun, pero dahil ikaw ay nag-guarantor, kapag hindi nakabayad yung kumuha ng pera, ikaw yung sisingilin. Which is, 'di ba, parang imbis na hindi ka mahirapan sa buhay, nahirapan ka tuloy. Kumbaga, binabayaran mo yung utang na hindi iyo. Kung alam ko, mayroon din tayong kapatid dito, ano, si Sis Viv, na na-experience niya rin ito. Na talagang, ito ngayon, papaalala ng Panginoon sa atin na okay lang na maging mabuti tayo sa kapwa. Pero hindi na to the point na alam mong ikakapahamak mo. Kaya talagang lesson learned na talagang makapagpahiram tayo kung alam nating meron, no po, na hindi na natin kailangan i-sacrifice pa yung pangalan natin, kasi 'di ba, tulad nga sabi dun sa umpisa pa lang, good name, kumbaga pangalagaan mo yung magandang pangalan mo na may reputasyon, may integrity, 'di ba? Huwag mong hayaan na masira yung pangalan mo dahil lang sa kagagawa ng ibang tao, na hindi naman ikaw yung gumamit, pero ikaw yung nasisisi, or ikaw yung palaging imbis na pangkain mo na, ibabayad mo pa, kasi hindi pwedeng hindi mo din naman haharapin dahil ikaw nga yung naka-front doon, ano po. Kaya talagang maraming salamat sa Panginoon na talagang binibigyan po tayo ng wisdom, no po, na kung ito, wag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo, ito inilagay doon ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila naglilingkod sa hari, hindi sa mga alipin. Ayan, so tapos na pala tayo. So ayun, maraming salamat po sa Panginoon na gawin natin yung best natin, ano, kung ano po yung nakakalugod talaga sa Panginoon, at kung ano yung wisdom na pinagkaloob niya sa atin through sa pagbabasa natin sa kanyang mga banal na salita, na talagang mabibigyan niya tayo ng solusyon sa lahat po ng mga problema na kinakaharap natin. At itong mga advice na ito, ano po, ni Haring Solomon, na sabi nga talaga niya dito na ito po ay binigay niya upang lahat tayo ay manalig sa Panginoon. Ano po, na lahat ng mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga pagsubok na pagdaanan natin sa mga anak natin, sa kapwa natin, ano po, sa mga taong nakakasalamuhan natin, ito tayo ay manatili na nasa Panginoon lang tayo kakapit, at sa Kanya lang tayo palaging manalig. Dahil ang Panginoon po ay likas na mapagmahal sa atin, at alam niyang hindi niya tayo
pababayaan. Siya po yung mag-iingat sa atin at babantayan niya tayo doon sa mga kaalaman o sa mga karunungan na ipinagkaloob niya sa atin, at siya rin po yung magpapatagumpay sa atin. Ano po, kaya kailangan lang po talaga natin na mai-apply natin kung ano man po yung mga itinuturo niya sa atin, at ganun din po na makapagbigay po tayo ng advice sa mga kaibigan na lumalapit sa atin, hindi dahil sa galing sa salita natin, kundi sa Word of God. Ano po, kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi kapag nagkakaroon ng problema yung mga church member namin o kahit sa kapamilya, hindi na ako katulad dati na kapag nagbibigay ng advice is galing lang sa sarili kong isip, no po. Kung ano na, kung alam mo yung kung ano-ano na yung mga salita na ibibigay mo, pero parang useless pa rin, parang wala pa rin, hindi pa rin nila ina-apply. Pero kapag scripture ang binigay mo sa kanila, nagsisend ako, nagbibigay ako ng advice, no, ito ang sabi ng Panginoon, hindi po yan galing sa akin, galing po yan sa Panginoon. Kumbaga, ginamit niya lang akong instrumento para maipahayag sa'yo kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Yun, tapos magpapasalamat na lang sila, salamat sa Panginoon, salamat po sa scripture at yan, parang ganun. Kumbaga, sabi ko sa Lord tayo magpasalamat kasi yan, ginagamit talaga yan ng Panginoon, ano po, na para maging gabay natin, no, sa mga decision making na ginagawa natin at sa mga taong nakakasalamuhan natin, na kung kapag nangailangan sila ng mga advice, alam na natin kung saan tayo kukuha, no po, ng lakas at ng kaalaman, kundi sa Panginoon at hindi galing sa mga sarili lang natin. Kaya ayan, glory to God po at maraming salamat po sa Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa katagumpayan po ng gawain ito, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na nanguna, ikaw ang nagbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa paggagabay mo, Panginoon, na sa naipahayag mo, Lord God. Maraming salamat po na ito'y hindi namin makalimutan sa maghapon po na gagawin namin sa aming buhay, Panginoon. Yung word mo lamang, Panginoon, at yung wisdom mo lagi ang magpapaalala sa amin kung paano kami makisalamuha, Panginoon, kung paano namin ma-apply ang word mo sa mga anak namin, sa pamilya namin, sa mga kapatid namin at sa kapwa namin na nagkakaroon ng mga problema at humihingi ng advice sa amin. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng wisdom na kapag may mga taong lumalapit sa amin, Panginoon, yung advice mo, Panginoon, ang maibigay namin at hindi yung advice na galing sa amin, Panginoon. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord God, at ikaw, Panginoon, ang siyang tutulong sa amin, Panginoon. You are the maker of lahat ng mga creation mo, Panginoon. And Panginoon, maraming salamat, Lord God. Dahil alam namin ang pagtingin mo sa amin ay pantay-pantay, ang pagmamahal mo sa amin ay pantay-pantay, Panginoon. Kaya, Lord God, muli, nagpapasalamat kami at ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin sa maghapon na mai-apply namin kung ano yung mga natutunan namin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And glory to God po, and back to you po, Sis Beb. Maraming salamat po.